Mga ka-Erts, hindi ito yung tipong simpleng kilig lang ha, ito yung klase ng balita na may halong kaba, intriga, at bigat sa dibdib. Kasi sa thumbnail pa lang, ramdam mo na agad na may malalim na pinanggagalingan. Nakalagay, Kailan Gap Edu may girlfriend daw ito. Tapos may linyang, Viancy sana masaya kayong dalawa. Huwag niyo akong pagtawanan. Grabe, sino ba naman ang hindi mapapaisip dito, mga idol? Una sa lahat, kilala natin si Kailan Gap Edu bilang isang taong hindi basta-basta naglalabas ng ganitong klaseng issue. Tahimik, genuine, at higit sa lahat, may respeto sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na kay Viancy. Kaya kung may lumabas na ganitong usap-usapan, hindi pwedeng baliwalain agad. Pero eto ha, bago tayo magpadala sa intriga, tanungin muna natin, saan ba nanggagaling ang lahat ng ito? Kasi malinaw sa nakasulat, parang may third party na nagsasalita. May taong nasasaktan. May taong parang nagsasabi ng, okay lang sa akin, basta masaya kayo, pero sa likod nun, ramdam mo yung lungkot. Yung tipong pinipilit tanggapin kahit masakit. At dito napapasok ang pinakamabigat na tanong. Totoo nga ba na may ibang babae sa buhay ni Edo? O baka naman, may maling interpretasyon lang sa isang sitwasyon. Mga ka-Erts, hindi natin pwedeng basta husgahan si Edo agad. Kasi kung babalikan natin ang lahat, lalo na yung samahan nila ni Viancy, hindi yun basta-basta. Pinagdaanan nila yung hirap, sakripisyo, at unti-unting pagbuo ng tiwala sa isa't isa. Kaya kung may desisyon man na ganito, kung sakaling totoo, hindi yun simpleng biglaan. At eto pa ang mas lalong nagpapabigat. Yung linya na, huwag niyo akong pagtawanan. Ibig sabihin, may takot. May insecurities. May pakiramdam na parang napag-iwanan. At bilang mga nanunood, hindi natin alam ang buong kwento sa likod nito. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kapag may nasasaktan, hindi na ito simpleng issue lang. May puso ng involved. May emosyon ng nasisira. Ngayon, bilang mga taga-suporta, dapat malinaw tayo sa isang bagay. Ang relasyon, desisyon ng dalawang taong involved. Hindi ng fans. Hindi ng bashers. Hindi ng kung sino-sino. Kung sakaling may bagong ang babae sa buhay ni Edo, at kung pinili niya yun, may dahilan yun. At kung si Viancy naman ay piniling maging matatag o lumayo, may dahilan din yun. Pero ang tanong, handa na ba tayong marinig ang buong katotohanan? At kung sakaling hindi yun ang gusto natin, matatanggap ba natin? Dahil sa susunod na segment, mga ka-Erts, mas lalalim pa tayo. Dito na natin sisimulan himayin, ano ba talaga ang nangyari? May ebidensya ba? At ano ang tunay na estado ngayon nina Edo at Viancy? Kaya kung gusto nyo malaman ang buong kwento, mga ka-Erts, kung akala nyo mabigat na yung unang pasok ng issue na ito, mas lalo pa itong lumalalim habang pinag-uusapan natin. Kasi eto na nga, nagsimula nang lumabas ang iba't ibang kwento. May mga netizens na nagsasabing may mga napansin daw sila, mga simpleng galaw, mga tinginan, at mga pagkakataon na tila may iba sa kilos ni Edo nitong mga nakaraan. Hindi man direkta, pero ramdam daw. Alam nyo naman sa social media, kahit maliit na detalye, napapalaki. Isang tingin lang, isang ngiti, isang simpleng pagsama sa iisang frame, biglang may kahulugan na agad. Pero ang tanong, sapat ba yun para sabihing may girlfriend na si Edo? O baka naman, nadadala lang tayo sa haka-haka. Ngayon, balikan natin si Viancy. Doon sa linyang lumabas, sana masaya kayong dalawa, hindi mo may kakaila, may laman yun. Hindi yun basta sinabi lang para magdrama. Parang may pinaghuhugutan. Parang may nakita, may naramdaman, o may nalaman. At kung totoo man na may nararamdaman si Viancy na ganito, ibig sabihin, may pagbabago. May shift sa relasyon nila na hindi natin nakita sa camera. Pero eto ang masakit na realidad, mga idol. Hindi lahat ng nangyayari sa kanila, alam natin. Kahit gaano pa natin sila kasupport, may mga bagay na sila lang ang may hawak ng katotohanan. At minsan, yung mga hindi natin alam, yun pa ang pinakamabigat. Ngayon, pag-usapan natin si Edo. Kung sakaling may bagong taong pumasok sa buhay niya, hindi natin pwedeng agad siyang husgahan. Kasi bilang tao, may karapatan siyang magmahal, pumili, at sumaya. Pero, kung may naiwang nasasaktan, kung may pusong hindi handang bitawan, doon na nagsisimula ang komplikasyon. Hindi na ito simpleng, move on, o, maghanap ng iba. Ito yung sitwasyon na kahit anong piliin mo, may masasaktan at masasaktan.
At yon ang dahilan kung bakit ramdam na ramdam natin ang bigat ng isyu na ito. Ngayon, eto pa ang napapansin ng marami. Parang tahimik si Edo. Walang direktang sagot, walang malinaw na paliwanag. At sa mundo ng social media, ang katahimikan minsan mas maingay pa sa kahit anong salita. Bakit siya tahimik? May tinatago ba? O baka naman, ayaw lang niyang palakihin ang issue. Mga ka-erts, dito na pumapasok yung pinakadelikadong parte. Ang interpretasyon. Dahil habang walang malinaw na sagot, lahat tayo may kanya-kanyang kwento sa isip. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan. At hindi lahat ng naririnig ay dapat paniwalaan agad. Sa puntong ito, isang bagay lang ang sigurado. May emosyon na nasasaktan. May relasyong sinusubok. At may desisyon na kailangang harapin. Kaya sa susunod na segment, mas didiretsyuhin na natin. Ano ang posibleng dahilan kung bakit umabot sa ganito? May pagkukulang ba? May third party nga ba? At ano ang magiging epekto nito sa samahan nina Edo at VNC? Mga ka-erts, kung ngayon pa lang ramdam nyo na yung bigat. Mga ka-erts, dito na tayo sa punto na hindi na lang tayo basta nakikinig, nagsisimula na tayong umintindi. Kasi sa totoo lang, hindi naman bigla-bigla nangyayari ang ganitong sitwasyon. Walang relasyon ang nasisira o nagbabago ng walang pinanggagalingan. Laging may dahilan, kahit hindi natin agad nakikita. Ngayon, isa-isahin natin. Unang posibilidad, pagbabago ng nararamdaman. Masakit tanggapin, pero totoo. Kahit gaano katatag ang samahan, darating yung punto na pwedeng magbago ang emosyon ng isang tao. Hindi dahil may kasalanan ng isa, kundi dahil nag-iiba ang takbo ng puso. Kung sakaling ganito ang nangyari kay Edo, hindi siya kontrabida agad. Pero hindi rin ibig sabihin na walang masasaktan. Dahil kung may naiwang umaasa, siguradong mabigat yun para kay VNC. Pangalawa, kakulangan sa komunikasyon. Ito yung madalas hindi napapansin. Minsan hindi third party ang sumisira, kundi yung mga bagay na hindi napag-uusapan. Mga tampo na naiipon, mga tanong na hindi nasasagot. At kapag umabot sa ganitong punto, kahit maliit na isyo, lumalaki. Pangatlo, may ibang taong pumasok. Ito na yung pinakapinag-uusapan ng lahat. Pero mga ka-erts, maging maingat tayo dito. Hanggat walang malinaw na patunay, hindi natin pwedeng ipako ang isang tao sa paratang. Oo, posible, pero hindi pa sigurado. At kung sakali mang may bagong tao nga, tanungin natin, pumasok ba ito dahil may kulang? O pumasok lang dahil nagkataon? Malaking pagkakaiba nun. Ngayon, balikan natin si VNC. Yung linyang, huwag niyo akong pagtawanan, hindi yan simpleng salita. Parang may halong hiya, sakit, at pagprotekta sa sarili. Parang sinasabi niya na kahit siya mismo, hindi niya lubos maintindihan kung bakit nangyayari ito. Isipin mo yun. Ikaw yung nandyan simula pa lang. Ikaw yung sumuporta. Tapos biglang may posibilidad na mapalitan. Hindi biro yun, mga idol. Pero eto rin ang kailangan nating harapin. Paano kung pareho silang nahihirapan? Hindi lang si VNC ang posibleng nasasaktan. Pati si Edo, kung totoo man na may pinagdadaanan siya, maaaring nahahati rin ang loob niya. Sa pagitan ng tama at sa nararamdaman niya ngayon. At yon ang pinakakomplikadong sitwasyon. Yung kahit anong piliin mo, may masasaktan. Ngayon, bilang mga nanunood at sumusuporta, huwag tayong basta maghanap ng may kasalanan. Mas importante ngayon na maintindihan. Ano ang pinagdadaanan nila? At paano nila haharapin ang desisyon na ito? Kasi sa huli, hindi tayo ang pipili para sa kanila. Sila pa rin. At kung ano man ang piliin nila, yun ang magiging direksyon ng kwento nilang dalawa. Kaya sa susunod na segment, mga ka-erts, dito na natin titingnan. Ano ang magiging epekto nito sa kanilang dalawa? May pag-asa pa bang maayos? O ito na ba ang simula ng tuluyang paghihiwalay? Kung akala nyo mabigat na ngayon, mga ka-erts, kung kanina pinag-usapan natin ang mga posibleng dahilan, ngayon naman, eto na yung realidad na mahirap takasan. Dahil anuman ang totoo sa likod ng isyu na ito, may epekto na. At hindi lang basta epekto, kundi epekto na tumatama sa emosyon, tiwala, at samahan nina Edo at VNC. Unahin natin si VNC. Kung totoo man na may nararamdaman siyang ganito, lungkot, pagdududa, o takot, hindi na yon basta mawawala ng isang iglap. Kahit pa sabihin nating, okay lang ako, iba pa rin yung sakit na dala ng isipin na baka may ibang pumalit sa'yo. Yung tipong, kahit wala pang malinaw na sagot, nasasaktan ka na.
At sa ganitong sitwasyon, may dalawang pwedeng mangyari kay Viancy. Mananatili at lalaban, pipiliin niyang ayusin, intindihin, at ipaglaban kung anuman ang meron sila ni Edo. O pipiliing bitawan, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas pinili niyang protektahan ang sarili niya. Ngayon, punta naman tayo kay Edo. Kung sakaling totoo man ang mga lumalabas na intriga, hindi rin madali ang posisyon niya. Kasi anumang desisyon ang gawin niya, may masasaktan, may magbabago, at may mawawala. Kung pipiliin niya si Viancy, kailangan niyang patunayan ulit ang tiwala. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan aksyon, consistency, at katotohanan. Kung pipiliin naman niya ang bagong direksyon, kailangan niyang tanggapin na may pusong may iwan. At hindi yun madaling dalhin. At dito na papasok ang pinakamasakit na tanong, mga idol. Kaya pa bang ibalik sa dati? O sira na ang tiwala? Kasi aminin natin, kapag pumasok na ang duda, mahirap na itong burahin. Kahit anong paliwanag, kahit anong assurance, may maliit na boses sa isip na magtatanong pa rin. Sigurado ba ako? Hindi na ba ito mauulit? At yon ang tunay na laban. Ngayon, bilang mga taga-suporta, hindi tayo dapat maging dahilan para mas lumala ang sitwasyon. Hindi natin kailangan magkampihan o magturo kung sino ang mali. Mas kailangan nila ngayon ng pag-intindi, respeto, at espasyo para makapagdesisyon. Kasi sa huli, hindi ito palabas lang. Totoong emosyon ito, totoong buhay, at kung ano man ang kahinatnan nito. Posibleng mas tumatag sila, o posibleng dito na magtapos ang lahat. Pero kahit alin pa doon, may aral na may iwan. Kaya sa susunod at huling segment, mga ka-Erts, dito na natin ibibigay ang pinakamatinding realizations. Ano ang dapat matutunan ng bawat isa sa sitwasyong ito? Ano ang mensahe para kina Edo at Viancy? At bilang supporters, ano ang tamang gawin? Kung ngayon pa lang ramdam nyo na yung sakit, mga ka-Erts, umabot tayo sa dulo ng usaping ito, pero ang totoo, hindi pa tapos ang kwento ni Edo at Viancy. Sa lahat ng napag-usapan natin, intriga, emosyon, posibilidad, iisa lang ang malinaw. Ang pagmamahal, hindi laging madali. At hindi rin ito laging nananatili sa dati nitong anyo. Minsan, dumarating tayo sa punto na kailangan nating pumili, hindi dahil gusto natin, kundi dahil yun ang tama sa sitwasyon. Para kay Viancy, kung nararamdaman mo man ang bigat na ito, tandaan mo. Hindi ka mahina kung nasasaktan ka. At hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo kung hindi ka na sigurado. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon, ay yung marunong kang bumitaw. At para naman kay Edo, kung ano man ang totoo sa puso mo, sana panindigan mo. Dahil sa mundong puno ng ingay at opinyon ng iba, ang pinakamahalaga pa rin. Katotohanan, respeto, at pagiging tapat sa nararamdaman. Dahil sa huli, hindi fans ang makakasama mo sa desisyon, kundi yung taong pinili mo. At para sa ating lahat na nanunood, ito ang pinakamahalagang paalala, hindi natin hawak ang kwento nila. Hindi natin alam ang buong katotohanan. At lalong hindi natin dapat husgahan ang mga bagay na hindi pa malinaw. Suportahan natin sila, hindi dahil gusto natin ang ending, kundi dahil nirerespeto natin ang desisyon nila bilang tao. Kung sila man ay magkatuluyan, suporta. Kung sila man ay maghiwalay, suporta pa rin. Dahil ang tunay na supporter, hindi lang nandyan sa saya, kundi marunong ding umintindi sa sakit. Mga ka-Erts, minsan ang kwento ng pag-ibig, hindi tungkol sa kung sino ang nanalo, kundi kung sino ang natutong magmahal ng totoo. Ako si ka-Erts. Kung nakarelate ka, kung naramdaman mo ang bigat ng kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-share mo rin ito para mas marami tayong maabot at mas marami pang kwento ang mabigyan natin ng boses. Hanggang sa susunod nating reaction. Ingat kayo lagi, at tandaan nyo, ang puso, hindi laruan, alagaan natin yan.